Ayan. Happy Monday. So, for our session tonight, marami kasi ako na-realize from yesterday dun sa pinuntahan kong Filipino festival where I set up a booth. And so our topic for tonight is basically income beyond borders. And it's not only applicable for OFWs or people Filipinos working abroad or people working outside their own country. Basically, yung gusto ko sanang mapag-usapan natin is ano yung smarter way to security for Filipinos or, whatever nationality you are, seeking more than just a paycheck. So, first of all, ano nga ba ang security for you? Kasi before tayo maka-identify ano ba yung smarter path, ano nga ba yung security? So, for you ladies, ano ba yung security for you? What does it mean when you say secure ka? Parang peace of mind, wala kang iisipin. Mm-hmm. Peace of mind. Okay. Care to elaborate? Like, parang few days ago, nandun lang ako sa, saan ba yun? Sa West Grove. Parang, I don't know, for me, parang feeling mo secured kapag nandun ka na lugar. Like, pag naglalakad-lakad ka doon, parang hindi mo isipin na mananakawan ka. Or so, or hindi mo isipin na may ano ba yun, may riding in tandem. Mm-hmm. Pag mga ganong lugar. So, I don't know, it comes with a price then if you own a place. So, parang pag nakakapunta ka ng ganong lugar, parang feeling ko, parang I really have to work harder para mas Mm-hmm. ma-afford ko yung mga nandun. So, yun. Okay. Thanks, Coco. Ang galing nung shinare mo. Kasi parang peace of mind, free naman siya. Parang yung sinabi ni Mentor Daniel, di ba? Free naman siya. Pero para ma-achieve mo yon peace of mind na yung level na yun, like yung sa West Grove nga, hindi ka matatakot na baka may humablot ng bag mo or whatever. Yung paano mo ma-afford tumira sa West Grove, first of all, di ba? Or paano mo ma-afford na hindi mo kailangang maglakad sa along EDSA, for example, to go to work or you don't even have to go to work. Yun yung kailangan ng pera, di ba? So parang as much as a lot of people deny the fact na importante talaga yung pera, na money influences almost everything in our lives. It does, di ba? Like yung peace of mind ka na pinoint out mo, yan, sabi ni Jen, security yung may pera at alam mong may darating pa. And with Zane is the same. Same with Jen, same with Coco. Same with Coco. Peace of mind. Kasi ganyan din na-realize ko nung nando kami sa Splendido. Nabanggit ko nga kay Jen nung isang araw. Parang, or kay Jen or kay Riz, parang sabi ko, kasi parang pumunta kami doon para bantayan nga si Millie. Yung dog talaga no? Anyway, so parang, syempre, nag-grocery na si tita for us, ganyan. As in, wala akong gagastusin. Ganong level. Basta, just be there, parang ganon. Para pag may emergency, kayang itakbo sa, 'di ba, sa vet. Tapos may driver siya na naiwan sa amin. So parang na-realize ko, grabe to have this kind of life. Kasi I realize, parang iniisip ko parati, ayoko ng province life. Kasi sobrang tahimik. Kasi nga, extrovert ako, di ba? So parang na-realize ko, na 1 week ako doon. Sabi ko, grabe. Hindi pa lang, parang, parang limiting belief yung province life. Pwede pala ako sa province. Parang gano'n yung na-realize. So sabi ko, grabe to have this kind of life. Pwede pala. Na parang dead maka sa politics. Yung gano'n. Kasi kaya mong, tas maayos kang tao. Kasi may bahay ka na lahat and all. May pera ka, ganyan. Parang, grabe talaga. Sabi ko nga, kailangan mag-double time. Diba? Kasi, parang pag binilang mo yun, bahay, kotse, peace of mind. Parang, shucks, kailangan ko mag-double time kasi
'Di ba? Para to have that kind of life na Mhm. kahit ang daming problema sa paligid, wala, para pagbalik nga nila tita, wow, wala na naman sila problemahin. Parang ganyan na-realize ko. Anyway, yun nga. Same with Coco. Yeah. Thank you. Thanks. So, sobrang galing yung sinabi mo, walang poproblemahin, di ba? Well, I guess meron ka pa rin poproblemahin, but ibang category or ibang level. Like yung sinabi mo na iniwan pa yung driver, parang paano kung may, di ba? Sige sis, may gusto ka bang sabihin? Hindi ba? Natawa nga ako kasi nga parang nandun kami to be with Millie. Although kasi nga anak nila yun eh, 'di ba? Parang hindi na siya, well, siguro for them it's a big problem pag may nangyari kay Millie. Parang ganun. Na parang kuwari ako, pinoproblema ko pa is a lot of things. Yung mga ganun, 'di ba? So, magle-level din tayo sa ganyan. Yes. Na-realize ko lang din na posible siyang mapabilis din kasi kay Nuskin. Kagaya nung, 'di ba, may share din si Dennis kanina doon sa GC. Na parang sobrang dami naman kasi talagang business eh. Pero kung iisipin mo kasi siya, yung life and then yung lifestyle niya. Nasabihin mo ng 15 years niya yung ginawa, yung Nuskin business niya. Grabe ngayon at 50, na super young pa yun kung iisipin mo eh. 50 and parang wala talaga peace of mind, 'di ba? Yeah, that's true. Sabihin mo ng more than 10 years na siyang may peace of mind. Kung Oh my God. iisipin mo. Di ba? That's true. Parang up and down man yung business, andun pa rin siya eh. Hindi siya, parang wala nga siyang down in the business kung iisipin mo. Parang wala, di ba? So anyway, ayun. You mean downside? Ewan ko, hindi, well, siguro ngayon, kasi nasa referring bonus leaderboard siya eh. 'Di ba? Kung iisipin mo. Tapos siguro meron din siyang down in the business when he was starting. Pero ngayon na meron na siyang time freedom and para kung isipin mo wala eh, no? Sobrang peace of mind. True. Kaya parang they take care of their health talaga na na yung ganun. They take care of themselves more to really enjoy life. True. Thanks sa pag-share niyan, sis. May mga na-realize ako dyan may hinanda kasi akong stories kanina bago mag-start eh. Pero dahil sa mga kunento nyo, bago na naman ako naisip. For one, yung sinabi ni Coco kanina about security. Kasi nung tumira ako sa Pasig nung pandemic, tapos tumira din ako sa Taguig during the pandemic. Tapos yung sa Pasig kasi, parang nagkaroon ng time ng lockdown na nagkakaroon ng pasokan ng bahay, di ba? Pinapasok yung mga bahay. Tapos there was one time, mag-isa na lang kasi ako dun sa house. Tapos nakita ko na parang may nag-attempt magbukas ng door. No, ewan ko kung paano niya ginawa. Basta anyway, nakita ko na parang yung security ba, na imagine mo, diba, like sinabi nga ni kung sa West Grove ka nakatira, di ba, full-blown security, wala kang ganong feeling. Tapos yung din sa, one time tumira ako dun sa may Taguig na area, dun sa kabilang bakod, rinig mo yung, kumbaga border kasi siya sa Taguig. Rinig mo yung mga nag-aaway, ganyan. So, medyo anxious ako na parang, hala, anong mangyayari pag natulog ako. So, to have that peace of mind, I guess may mga houses pa rin na break in pero iba naman yung sa statistics, 'di ba? So may cost 'yon, 'di ba? To live in those villages, to live in those subdivisions. So yung isang na-realize ko, Zane, dyan sa binanggit mo nga, yung sa driver. Kasi for those of you na hindi nakakaalam, nung dumating kasi kami dito, kailangan kong dalhin sa ER yung asawa ko. So, sabi ko nga sa kanya, isang pinagpapasalamat is hindi siya sa Pilipinas inabot na dalhin sa ospital. First of all, traffic ng ambulansya. Pangalawa, facilities. Pangatlo, yung bayad din. Kasi
maraming test na ginawa sa kanya. Ito sobrang, if titignan mo, sobrang expensive niya. Pero dito, binayaran lahat ng gobyerno. So, syempre, that's why I think a lot of mga Pilipino gustong magpunta abroad because of the healthcare. Pero imagine mo, hindi mo kailangang lumayo sa pamilya mo or lumabas ng bansa, 'di ba? I'm not saying na like ako kasi lumabas ako ng bansa hindi naman for greener pastures ang pera, for love, yes. So, what I'm trying to say is, yung security ba na hindi mo kailangang maging nasa Europe to have that security in terms of healthcare. What if yung ikaw yung mag-create ng security, di ba, in terms of healthcare kung kailanganin? Or, moving further, gagastos tayo for supplements, for vitamins to help us prevent having these illnesses, di ba? That's story for another time. Kasi, hindi naman talaga mura yan eh. So, itong peace of mind, na security na alam mong may pera at alam mong may darating pa, sabi nga ni Jen, everything comes with a cost, with a cost, 'di ba? And siguro correct me if I'm wrong, ladies, yung mga karamihan sa atin, we stay stuck kasi feeling natin there's no other option. Feeling natin that this is the only way. Yung ginagawa natin right now is the only way. Kasi it's better off than what we used to have. Diba? Sabi nga nila, good is the enemy of great. Kasi if you're in a bad situation before, tapos now you're in a good situation, even though you're complaining about a lot of things, hindi mo na masyado ipupush yung sarili mo eh. Kasi ay, okay naman ako compared dati eh. But what if it could be better, it could be great, di ba? And hindi naman pala siya sobrang hirap. What if achievable naman siya? What if may mga tao naman nakagawa and posible mo rin gawin, di ba? So, yun, for tonight, gusto kong mapag-usapan sana natin what are the shifts in your minds that you had, what made you decide, you know. Kasi now, it's not only yung talks kasi globally, it's not only having one job eh. Diba? Like dito marami kong kausap, nag-full-time sila, tapos nagpa-part-time pa sila. Tapos yung ibang negosyante, may business sila, tapos may marami pang side hustles. And we're not talking about just multiple streams of income, but also the quality of income na pumapasok, di ba? So, it all boils down kung ano ba yung una yung target. Ano nga ba yung security na yon? So, sa inyo ba, ano ba yung ideal? I guess medyo napag-usapan na natin, no? Ano yung ideal na lifestyle pag hindi issue yung pera? Ano ba yung naiisip nyo? Ideally, if you didn't have to work to earn money, what would you be doing a day in the life of? Marley, gusto mo ba mag-share? Makaka-open mic ka ba? Yan, si Coco Travel. Help charity. Oo, di ba? Parang karamihan din naman talaga sa atin gustong tumutulong. Imagine if merong mga ilangan sa family mo. Imbis na sabi mo, sige, I'll offer prayers for you. Ikaw yung maging sagot sa prayers nila, di ba? Kasi we need prayers, pero we also need money to help them get out of the situation. Whatever the situation is, more often than not, diba? Kailangan yan, kakabit niyan pera. Ubusin ang nasa bucket list lahat. Pero, yun nga, pag may meetings kasi ako for potential business partners, ganyan, I always say, I believe right now, maraming opportunities to earn, diba? Marami talaga. Agree ba kayo dyan? Lalo na sa age ngayon, sa generation natin, digitally, meron mga teenager nagkakaroon ng multi-million dollar businesses, di ba? So bakit? Bakit posible, di ba? Maraming opportunities out there. It's just a question of ano yung mag-fit dun sa targets natin.
So talking about active, passive, and leverage income. Ano bang thoughts nyo about active, passive, and leverage income? Meron ba sa inyong gustong mag-share about it? What did you know initially about it? Familiar ka ba dyan? And ngayon, ano na yung thoughts mo? Si Zane pala to ubusin ng nasa bucket list. Sige. Let's talk about active, passive, and leveraged income. Sino gustong mag-share ng thoughts nila? Ano bang examples of having those? And what are the benefits? Anyone? Paulit lang ng question. Yung question ko, Jen, is, right now kasi maraming opportunities to earn, di ba? And, kumbaga, ikaw na lang talaga yung maghahanap. Pero there are, I guess, generally active, passive, and leverage income types. Ano ba yung experience mo? Ano yung nalalaman mo before about it? Ano yung nalalaman mo ngayon? And any thoughts kung why you're choosing one over the other or why you're targeting one over the others? Sige. Siguro in terms of family background, sa amin kasi ang idea nila ng income, ang pera is it should be in the land. Parang naka-invest sa lupa. So, that's well and good, diba? I mean, if you have the capital, okay talaga yun. At saka kung marunong ka na maglaro nung real estate market. It's just that siguro sa experience ko, I started with nothing. And the first investment that I made sa lupa, ginapang ko talaga. So, alam ko yung feeling na maganda siyang pakinggan. Pero sa totoo lang, kayod kalabaw ka sa panahon na nag-iipon ka for that. Kasi, sabi nga nila, di ba? I mean, kung nagsisimula ka lang and you don't have a lot of income to spare, parang gagapangin mo talaga yung pagbabayad eh. Lalo na, alam mo yun yung, kaya ang daming tao lumilipat ng Cavite kasi kunwari, rent to own mo mga 2,000 plus, yung mga ganon. So, yun yung parang kung aakalain mo parang first, for a lot of people, yun yung manageable for them given their other expenses. So parang for me, the shock was, I started paying for it as a student. Siyempre, alam naman akong income, stipend ko yun. Tapos, ang nangyari, hindi ko siya na-sustain kasi ang hirap eh. Tapos, syempre, wala pa akong disiplina. And when I started doing it as a working person, nararamdaman ko pa rin yung pressure niya kasi mabigat din. And so, parang for me, yun yung konsepto namin ng kung paano kumita ng pera. Pero for you to be able to get to that point, you have to sacrifice a lot. Na kasi kunwari, fix nga yung income mo, tapos gusto mo mag-invest, that means yung mga lakwatsa mo, yung mga damit mo, yung mga bagong sapatos mo, they have to go. Parang you have to prioritize yung spending mo. And then, also, not because you own it on paper, it means that it's realized income. So parang it's just paper asset pa din. Kumbaga, it's real asset, but until it's sold, it's still a liability kasi ang konsepto natin before, pag may-ari ka, asset na eh. But no, kasi kung nagbabayad ka ng 1,000,000 pero wala namang pumapasok na income out of the land, expense pa rin siya, di ba? So ganun yung na-experience ko. And sometimes, like this situation, I have a condo, but I don't like it anymore, but it's so hard to sell it off. And that compared to siguro yung iba pang experience ko of owning paper assets, that's also okay. But again, kailangan mo pa rin ng maraming kapital for you to be able to say na ang laki ng income mo out of it. Kasi sa totoo lang, yung, kunyari, maganda yung stocks nung binili mo, pero by the time na yung akala mo kikita ka na, biglang magde-declare yung company na dividend shares ang ibibigay, hindi pera. At hindi rin nag-appreciate over time yung stock price. So parang sa iba, ang paningin nila, buy and sell lang. You buy low, you sell high. But it doesn't always follow. Kasi yung mga super blue chips,
normally binibigyan nila additional stocks lang. Tapos, yung value niya doesn't really grow. So parang pera mo tulog, ganun. Tapos syempre, sometimes there's also the risk na you make the wrong bets. So nangyari na rin sa akin yun. Parang I lost money on that. So, yun. For both cases, I needed money. I needed time. And even if I had the time, na I mean, long-term gain siya, it didn't always pay off. So until now, I'm waiting to recover on those investments. Tapos, compared siguro sa Nu Skin, the minute na I had a downline na bumibili, na meron akong bonus out of it, sobrang passive income na yon kasi I didn't have to shell out money for their inventory or for their, for their business side. But I did have to invest for myself. Yung investment na yun came in the form of training, attending, yung magbigay ka ng oras para matuto ka. Kasi over time, marami siyang benefits, not only for the business side, but as a person, you grow and mas invaluable yun to me. Kasi it shows in yung growth that I experience out of that. Or kung napansin man ng mga kasama ko sa buhay, but, but I guess for my own reference, it does feel growth. So, passive income siya kasi the minute they start making money, I start making money. So, kung masipag siya para sa mga personal goals niya, then I also get paid out of that. And I think yun yung best part. Yung literal na tulog ka, pagising mo, may credits kasi galing kay Nu Skin from another country. Ganon. Yun lang. Thank you. Thanks, Jen. Ang galing kasi very diverse yung experience mo. Tapos yung growth mo, parang from realizing, yun nga, sabi mo, from lupa. Andun kasi yung very important yung exposure natin early on, di ba? In terms of money, in terms of growing it, in terms of ano ba yung value niya for us. Pero, important also kung ano yung shifts that we're doing as adults, as we learn, and hindi natin we take as truth what we learned early on in our lives, di ba? Like ngayon, dami mong value na shinare about stock prices, di ba? Hindi mo nag-appreciate. Tapos yung lupa nga, it's not really an asset unless may cash flow na pumapasok or kung yung cash flow man na pumapasok, hindi nagde-negative. And, or nabenta mo, di ba? Naging asset siya. So, and talking about yung effort mo na pag nakabenta ka, like meron kang partner nga, meron kang downline na pag bumili siya, ganyan, di ba? Growing your business. Meron ba ibang gusto mag-share ng thoughts nila about it? Active income, passive. Sige. Baka nag-iisip pa kayo. Mag-share lang ako nung ang dami ko kasi talaga na-realize from yesterday. Sinasabi ko nga kay Zane kanina, nag-o-observe ako. Ayan, ganda ng sharing ni Jen. So, kahapon kasi, nandun ako sa Flores de Mayo siya. So, every year it happens dito sa Athens. And a lot of Filipinos na whether one day business lang nila yon or ongoing business nila, we were there. Kasali ako doon. Nag-booth ako. I'm not saying na mine is better than theirs. That's why we always have to go back. Ano yung target mo? Kasi I had a partner dun sa booth. Ang binibenta niya ay handmade crafts, earrings, ganyan. So, maganda siya kasi very unique yung product niya, di ba? Yun yung tinatawag natin na active income kasi kailangan niyang gawin yung earrings every time. Tapos, kikita siya pag nakabenta siya. But at the same time, ganun din yung sa akin kasi what I offered yesterday was I offered services using the Lumi Spa at saka yung Well Spa. So may mga clients ako nag-service sila. I guess the difference would be if nagustuhan nung client ko yung product and bibili siya. 'Di ba? Once bumili siya ng device or bumili siya ng product, pag naubos yung product niya, bibili ulit siya. Pwede siyang umorder through me or pwede siyang umorder diretso sa website. And
doon papasok yung binanggit nga ni Jen kanina na it becomes more passive. Kasi wala na akong effort pag bibili na siya doon sa website, for example, di ba? And doon sa kasama ko sa booth yesterday, pag may bumili sa kanya, posible namang bumili ulit yung same client, di ba? But she has to work to create that new product again. And halimbawa ako, bumibili kasi ako ng earrings eh. Hindi naman ako buwan-buwan bumibili, di ba? Kasi hindi naman, lalo na pag bumili ka ng matino, gusto mo yung ano na siya, long lasting. I don't know about your thoughts on that. So kumbaga, parang ref sa atin sa Pilipinas, pinapamana pa, di ba? So walang recurring na income na pumapasok. Whereas, the other thing also from yesterday, yung isang client ko na nagpa-facial sa akin, I was talking to her about business. And naisip niya, meron siyang kakilalang salon owner that we could partner with, di ba? So, kumbaga, yung effort ko right now, it's active, but moving forward, it could lead to something more leveraged, wherein, pag halimbawa, maging makapartner namin yung salon owner na to. And it doesn't just go with New Skin, di ba? Yung mga franchise businesses. Pagka na-partner namin tong salon owner na to, and siya mismo kukuha ng products to service her clients, meron akong commission from the volume that they distribute, from the volume that they use. So this becomes now leverage, di ba? So I hope clear yung na-share ko na yon. And then, ayun nga, marami kasi kahapon nagbenta ng food. So kung may gusto magkwento sa inyo, sabihin nyo lang. Yesterday, yung sa food nga, it could be one day lang sa kanila. First of all, maraming, as in like, mga 20 ata sila na food booths doon. And, so maraming competition, di ba? So after mong bumili ng food, hindi ka naman sure na sa'yo babalik. It could be, ang bumibili ng food, labanan ng presyo, di ba? So it's really active income, yung mga ganong types of businesses. Now, there's nothing wrong kasi kung working ka, active din yan. But, if gusto mo ng, I guess, better management of your time, kasi nasa bahay ka, ikaw ang pipili, kailan ka magluluto or magsiset up ng negosyo mo for food business, or yun nga yung sa earrings, yung handcrafts, tong kasama ko yesterday, you could choose to do that business, di ba? Pero moving forward, like pinag-usapan nga namin ni Zane kanina, marami kasing mga OFW. Bakit we complain about the situation, we complain about the money, pero why are we not looking for something else more than what we have right now? Diba? Ano bang sagot nyo dyan? I think for me, it's because hindi masyadong clear ano yung end goal. Diba? Yun nga, good is the enemy of great. Kasi wala ka na sa bad situation eh. Andun ka na sa good situation. So, I remember pa, nung nag-Korea naman ako, may mga kasama rin ako mga OFWs. One of the struggles that they have is malayo sa family, pag bumalik sila ng Pilipinas, yung kikitain nila would be 5 times less. Parang ganyan. And may pinapaaral, may graduate ng college, di ba? So in the end, nag-overstay na sila. Kahit paso na yung visa, nagsistay para lang kumita, para makapagpadala. And then, pumapasok pa dyan, nagiging broken yung family. So there's so many things that, like nabanggit ni Jen kanina, so many things that we sacrifice, di ba? I guess it's a matter of ano ba yung pinipili mong isakripisyo to achieve what you want. So sabi nga Jen, kahit parang promising, they just never knew may ibang option. Yan, totoo yan. I guess, to what I was saying nga kanina is very important. Ano bang natutunan natin growing up? Ano ba yung values na tinuro sa atin? Kasi for example sa akin, ang value sa amin talaga mag-aral ka ng
master's, PhD, lahat ng pwede mong aralin, pag-aralin mo. And malaking kikitain mo. But then there came a point in my life that it's not necessarily true. Totoo yung mag-aral ka. Pero kung ano yung pinag-aaralan mo is what changes the situation. Oh, sige, go sis. Push. Zane. Naalala ko yung story ni tita. O ano, parang after mo magkwento, siya naman, professional accountant. Tapos late siya nag-asawa, 40s. Doon nga sa British, 'di ba? So, parang for a while, I thought hindi na talaga sila babalik dito. Kasi, maganda yung work nila doon sa UK. Engineer yung tito ko, yung first husband niya. Tapos siya, nasa procurement na ng isang UK company. Tapos may counterpart sa Hong Kong na nagulat ako, nagpalipat siya doon. Bilang accountant siya, parang times 2 kasi yung sweldo. So imagine mo, yung tito ko na British, kailangan niyang maging, parang napag-usapan nila na he has to resign and go to a place na foreign sa kanya. Kahit na British, yung Hong Kong, di ba? Hindi pa rin eh. Parang konti pa rin nagsasalita ng British language technically, di ba? So parang kala nila at the start, magiging okay. Kasi, yun nga, doble yung sweldo, nakabili sila ng 2 lupa dito, nakapagpatayo siya ng bahay dito. Pero at the end of the day, naging alcoholic tito ko. Which parang kaya napaaga din yung buhay niya. Alam mo yung feeling na kala mo mag-grow old kayo together. Parang gano'n, na dumating sa point na naging alcoholic. Kasi nga, although umiinom na talaga to kasi mga British talagang, 'di ba, ma-alcohol sila eh. Pero naging alcoholic sa Hong Kong kasi nga wala masyadong kausap. Kasi si tita has to work hard kasi 2 lupa sabay. Imagine mo 2004 to 2007, parang ganun. Na millions na yung lupa dito sa may 'di ba? Diyan sa may Batangas. Kasi subdivision nga. So parang isipin mo, si tita sobrang doble kayod na talaga. Kasi nga iniisip nila that they will retire dito sa Philippines. Parang kahit anong level mo talaga, no, whether blue collar ka or talagang parang may consequence talaga. Ayun. Although nung start naman daw, pinag-usapan nila, pumayag sila sa isa't isa eh. Mutual decision to go to Hong Kong. Kasi nga mag times 2, di ba? Ang laki pa ng tax sa UK. Tapos same rin naman sa Hong Kong, magiging free yung healthcare. Parang na-realize ko rin, parang grabe, no? Parang at 40 plus, hanggang mga 50 plus siya nag-work eh. Parang ganun. Almost 20 years siya nag-work sa UK to have this kind of life right now. Parang ganun. Pero grabe rin yung sacrifices niya. As a panganay before, panganay din siya sa family. Kaya rin late siya nag-asawa. Ganon. So, anyway, yun yung parang na-realize ko din. Kasi di ba kanina pinag-uusapan natin yung blue collar pag nakapag-abroad, nasa comfort zone na rin yun eh. Mm-hmm. Pero kahit hindi blue collar, may consequences pa rin. 'Di ba? So kunwari, meron din akong partner, nurse siya sa Germany. So nurse siya sa Saudi, tapos lumipat siya Germany. So nasa Saudi siya, hirap siya kasi may kid siya dito sa Bohol. So although nakuha na niya yung kids niya ngayon and husband niya sa Germany. So, yung sacrifices niya din. Pero yun nga, sabi ko sa'yo, nasa comfort zone. 'Di ba? Ngayon. Parang, for her, okay na okay siya ngayon. Kasi, nandun na yung kids niya, nandun na yung husband niya. Pero, although medyo magaan pa yung work niya ngayon as a nurse. Kasi, hindi siya yung parang 12-hour shift eh. So, ngayon, sinasabi niya, sa comfort zone siya. So, parang meron kang user. Parang, may user ka. Hindi siya reseller, user siya. Yung alam mo yon, kasi nga,
parang doon natin, parang kung yung sa napag-usapan natin kanina, nasa comfort zone eh. 'Di ba? Parang nakuha niya na yung kids niya. Kaya dati, work hard. 'Di ba? Work hard, work hard. Ngayon na parang, oops, comfort zone, lie low. Kasi, ano na. Tapos meron na naman siguro, parang, ano ba, gulong. Parang nasa gulong ka eh. Cycle of life, 'di ba? Ayun. Ang dami realization dito sa, na to, sis. Sa topic mo. Thank you. Perfect. Thank you for sharing that. Ang galing kasi comfort zone, sacrifice, di ba? I guess, yun nga, sabi mo whether blue collar or white collar job kasi employment pa rin eh. So, I guess yung degrees lang nung sacrifice. But whatever type of job or business actually or income opportunity or investment, meron ka talagang sacrifice na kailangang ipasok. I-share ko lang din like sa akin. Minsan may mga nakakausap pa ako dito. Sinasabi ko kasi na engineer ako, ganyan. So, sasabihin nila sa akin, oh, pwede kang ganito. Why don't you apply? Ganyan, ganyan. And one of the reasons bakit ako umalis sa pagiging engineer is unang-una, stress. Sobrang stressful being babae sa ganong industry. Iba din yung expectations. And sobrang na-stress ako. Yun nga, na-hospital ako ng maraming beses for the first few years that I started working sa Pilipinas. And yung isang kasama ko sa Korea, sabi ko, magko-consultant na lang ako eventually as an engineer. Kasi yung na-meet ko na tito sa Korea, consultant siya na engineer. May pera, pero malayo sa family. And you're stuck to kung nasan yung project. And ako kasi yung tipo ng tao na ayoko nang sinasabi mo sa akin kung ano yung gagawin ko. Ayoko nang sinasabi mo sa akin kung saan ako dapat. Gets mo? Diba? Sobrang red talaga. And yun yung isang reason din why I decided to open my mind na parang oo nga no, may ibang way pala talaga. So siguro, I don't know if you guys would agree, to get out of the comfort zone, kailangan talaga maisip mo na meron pa ring uncomfortable kahit nasa comfort zone ka. But is it yung being uncomfortable in that situation, is it enough for you to actually look for something else? Kasi kahit pinag-usapan natin kanina, nagre-reklamo eh, di ba? Sa sitwasyon, sa gobyerno, sa kinikita, sa layo, sa pamilya, sa sakit. But, is it enough for you to find something else, di ba? Siguro for us here, that's why we spend time to get together and talk about these things. Kasi meron tayong nakita natin or hindi pa natin na-identify man, pero we know that there's something better. And yun yung hinahanap natin. But as long as the person is not looking for something better, yung kwento nga, Zay, naalala mo yung kwento about the dog sitting on a nail, di ba? Yung pain of sitting on the nail, then the pain of uncertainty, yung uncertainty na baka hindi naman pala masakit pag umalis ka sa nail or you would live a happier life. That's why we choose to stay sa current situation. Tapos yung nabanggit nga ni Jen kanina, they just never knew may ibang option. So, kaya I like these conversations kasi biglang may marirealize ka, di ba? Biglang may maalala ka eh. Na parang feeling mo, hindi mo hinahanap, tapos biglang na-realize mo, oo nga no, bakit meron palang better option, meron palang ganito. Kasi like, yung before, hindi ko alam kung naalala niyo yan, merong nagtuturo kasi na wag ka nang umalis ng Pilipinas kasi maganda yung buhay sa Pilipinas. Pero what if, di ba, gusto mo talagang mag-travel, like si Coco, gusto niya mag-travel and help charity, na gusto mong tumira, for example, in Europe for 6 months and then in Asia for another 6 months, di ba? You don't have to also limit yourself na sa work. So, knowing that, ano yung pwedeng makatulong sa'yo to get to that situation? So, for me, ang makakatulong talaga is leveraged income. And I guess for everyone here, passive and leveraged income.
Hindi ko ma-explain kung anong diferensya niyan, kung meron gustong mag-explain. But basically, yung point ba na you can choose where to spend your time, or you can choose when to spend it with someone or something that you like to do, di ba? May options eh. Especially now, sa digital age, may options na tayo. So, ano yung nag-shift for you guys? If you could share, ano yung nakatulong sa inyong mag-shift from just working for an active income to working on something that is passive or leveraged? Meron bang gusto mag-share? Was it an event? Was it a person? Was it a situation that you had? Pagod ka na sa sitwasyon mo? Ano yung nagpa-push sa'yo na lumabas konti-konti dun sa comfort zone mo and to that is pushing you still every time na lumabas ulit? Kasi lumalaki yung comfort zone mo, di ba? Ano yung nagpa-shift nun sa inyo? Meron ba gusto mag-share? Mindset. Sa akin, I guess yung pinaka turning point ko from employment to business was yun nga. Nagkasakit ako, narush ako sa ER at a young age ng many times because of stress sa work, because of health. So doon nagbukas yung isip ko. Tapos, I chose to keep exposing myself sa mga tao who has something that I wanted, na parang before pinapangarap ko lang. Attend lang ako, nakikinig ako. Tapos doon, lumawak yung pag-iisip ko. And ngayon, pinapalawak ko pa siya. And having people like you, ladies, diba, nagsishare ng own journey nyo, having these conversations, that is what keeps pushing me to go beyond yung current limits ko that I have, and magkaroon ng lakas ng loob to actually pursue yung especially leverage income. Kasi ayoko na, okay, alisin ko yung word na yan. Tinatry ko alisin yan. Gusto ko kasi, pagka, na ako, nasa mid-40s na ako or 50s na ako, is I don't have to worry about saan ako kukuha ng pera pag may kailangan akong gawin. Or saan ako kukuha ng pera anytime I want to go to the Philippines, pwede akong pumunta. 'Di ba? So, yun yung ngayon why I'm choosing to work really hard, sacrificing tulog, sacrificing anong tawag dito? I guess yung old thinking talaga eh. Yung self-limiting beliefs. Yan yung I'm killing my old self. Literally killing my old self. Meron ba kayong gustong i-share na nagpabago sa inyo why you're now pursuing leveraged income or passive income? Sige, go. Siguro kasi, by the time na I met Nu Skin, open ako talaga sa extra income dahil naramdaman ko yung hirap nung nag-invest ako for the house. Tas sabay siya sa lifestyle. Before ako mag-Nu Skin, parang meron ako ibang networking company na actually, I would say direct selling. Pero networking din yun. It's just that I never did it that way. I was just really selling. Yung mga damit, ganun. So, open na yung isip ko doon. Yung kumita ako ng 10 piso, masaya na ako. So, parang, although, nung dumating ako sa Nu Skin, komportable na yung buhay ko. So, ginawa ko siya out of boredom. Dahil, positive yung crowd. Tapos parang also yung recognition na parang kine-crave ko. Wala kasing recognition sa bangko. Parang sasabihin ng mga tao magaling ka. Pero dahil sa technicality, hindi ako ma-promote. Yung, alam mo yun, parang ganun. Parang AVP na ako, pero hindi ako AVP in rank. Kasi nga, lagi akong late. So parang, ang babaw, no? Pero
recognition yung hanap ko. Blue na blue eh, no? So parang gusto ko lang masabihan na, "Ay, ang galing mo." So parang I think in its sense, yung Nu Skin siguro yung parang it's the only opportunity that I've ever had in my life na na-challenge ako to break the mold. Kasi pagdating sa work, parang it just came naturally. Hindi ako hirap sa work. Hirap ako dahil hindi ako makagising ng maaga, hirap ako kasi maraming tsismosa, pero yung work per se, sobrang dali lang. So yung Nu Skin, parang every time na mag-level up ako, yun yung yun yung parang exciting na competitive pala ako. Competitive pala ako. So gusto ko yun. So I guess in a sense, yun yung dahilan kung bakit naging open ako. Incidental na lang yung income. Kasi at that time, hindi naman malaki kinikita ko sa negosyo nun eh. Parang when I decided to quit my job, wala, sobrang konti lang yung kinikita ko doon compared to what I was earning. Pero gusto ko yung idea na yung pinagtatrabahuan ko, I get recognized for it. Yun lang. Get recognized. Blue mode ba yon pagka-recognition? Oh yes. I'm all colors. Oo. Kala natin red, green. Ngayon, ano siya? Blue mode si Jen ngayon. Oo, I'm all colors, promise. Chameleon na chameleon. Yes! Nice. Okay. Meron bang gusto mag-share what made the shift for you? So, si Jen kasi naghahanap ka na talaga nun eh, no? Kumbaga wala kang problem with the income. Sabi mo nga, incidental na lang. Pero, ang hinanap mo, recognition. Nakita ko ba, Char? Kitang-kita mo na ngayon yan. Okay. Sige. If wala nang gusto mag-share, going once, going twice, pwede pa naman kayo humabol. Siguro, since ang pinaka gusto ko sanang ma-achieve natin is like with the topic kasi income without borders talaga. It doesn't necessarily mean borders na country, 'di ba? You're in the Philippines and I'm in Greece and kung nasan ka man ngayon and you're watching this. It doesn't only mean that. Borders mean yung limits of what you're currently doing, whether sa trabaho mo 'yan or sa business mo, 'di ba? Or investments. What if magkaroon ka ng opportunity na walang limit, na hindi magkakaroon ng border, na on that sense also, na no borders, pwede mong gawin anywhere in the world, 'di ba? Kasi pagka working ka in a job, unless remote yung trabaho mo, wala ka naman talagang ibang lugar na pwedeng mapuntahan eh. So, I guess if you're listening to this right now, first time mong to really actually consider something, di ba? First, siguro is, ano ba yung security for you? Like, is it really job security? And is your job really giving you security? It's very important to define this. Kasi, ngayon, iba na yung definition ng job security eh, di ba? Nung dati, nung panahon ng before ng parents siguro natin and parents natin, job security talagang secure kasi even pagkatapos nilang mag-work, yung retirement, ano ba yung tawag doon? Yung pension, di ba? But now, it's totally different. But that's topic for another time. Siguro, if you're looking for flexibility of time, di ba? It's now, sabihin mo, busy kasi ako after I work, pagod na ako, wala na ako ibang magawa. Until when? Diba? Until when are you gonna keep doing that? Until when are you gonna say bukas or by the end of this year, I'm just waiting for this? It will never be the right time, diba? For you to do something. You make it the right time for something to change in your life. And siguro the first shift that we can do is kung nandun ka pa sa job security kind of concept is to income flexibility. So, kung meron ka ng business right now, for example, may binibentahang small items, well and good, di ba? Kasi extra income, always welcome. Always welcome naman yan. Now, moving further
from hard work naman to smart systems, ano yung pwede mong gawin na eventually you don't have to be there physically para kumikita pa rin. Like, yun nga, kung may pera kang pang-invest with properties na sabi nga ni Jen kanina, kailangan kumikita yan or kailangan mabebenta mo for it to be considered an asset, di ba? Or yung mga digital products na narinig mo. And for us, we're very lucky with New Skin kasi we have a team system na makakapagturo sa atin, makakapagturo din sa partners natin how to do the business. Even if wala tayo dun sa session, even if wala tayo dun sa transaction, di ba? Because we connected them with a team or with a company, we can still earn incentives or commissions from each sale, di ba? So also, I think right now, talagang trend yan ngayon, yung effort mo lang lahat versus collaborating with other people. And we see that a lot with influencers, podcasts, promoting each other. Parang ngayon talaga, you're not on your own. We're not on our own, 'di ba? Tulong-tulong tayo. That's why here we're also having this conversations to help each other kung ano yung experiences natin, baka may makuha ko dyan. And it's not only about the conversations, but actually doing the business. Like, kanina nga, meron ako nakita dun sa isang Facebook group kasi meron siyang tawag dito, parang tour agency. So I reached out to her, sabi ko, can we collaborate? Diba? Kasi I don't want to keep working na ako lang, efforts ko, ako lang magaling. Siguro for a time in my life, yun yung importante sa akin. Gusto ko ako yung nare-recognize na magaling. Pero siguro at this stage in my life, ayoko na ako yung makitang magaling. Gusto ko mag-relax. So, yun lang. I hope this helped you at least open your brain up that your income doesn't have to have a limit. And in terms of amount, and in terms of border, in terms of country, di ba? There's so many opportunities, and if you're willing to take the conversation further, we have a lot of online events and offline as well, lalo na kung nasa Pilipinas ka. And not just Philippines, no? US and Europe. Sobrang daming activities right now that can help you expand your brain, na parang educate yourself, di ba? Hindi natapos ang education after natin mag-graduate na school. So, if you girls, if you ladies don't have anything more to say, meron pa ba kayong ihahabol? Ayan. So, whether nga... Thank you so much. Ayan. Thanks. Thanks for everyone who shared. And I'll see you guys tomorrow. Meron tayong session. Anong topic natin bukas? R squared R squared. Ayan. and How- Y span. Ayan. Perfect. Kung gusto mong mag-age chronologically, pero stay as if you're in your 20s or 30s, that is the topic for you. Thank you so much for the sharing. Thanks, Coco. Great topic. Sa susunod ulit. Good night. Thank you. Good night.